cauliflower. At nagpupulan siya, so hindi makalabas ang dapat lumabas. Kahit ano ayaw! Ganito kaliit, hirap na hirap ako ilabas. At alam mo ba, pag may CA ka, unang symptom yan, dugo. Okay? Dugo. The doctor that time, sabi niya, urgent na, Helen, kasi pag hindi ka nakakadumi, toxic yung loob ng katawan mo. Iba yung kulay ko, iba ang amoy ko. Alam mo yun, ang amoy, hindi lang sa kilikili, hindi lang dito, hindi lang, pati sa anit. Okay? Eto ngayon, wala ka nang pera, may sakit ka pa. Yung pamilya mo, dahil, alam mo yun, wala ka na, baon sa utang, remember, ng business na lugi. Baon sa utang, yung mga anak ko, halos pinamigay ko na. Wala na tiwala sa akin eh. Yung isa, iniwan na, pumunta na doon, nag-Jollibee crew. Yung isa, nandun na sa simbahan. Alam mo yung taga-linis doon para lang may mag-chichan. Yung isa, nandun na sa lolo. Nandun sa lola. Alam mo yun, hindi ako maayos nung time na yun. Tapos yung inaasahan ng tao. Nung maaasahan ko, ang ending, hindi ko pala maaasahan ng loko. So I was hopeless. Ladies and gentlemen, I was hopeless. Ang pinakakawawang tao, ang pinakadukhang tao sa balat ng lupa, hindi yung walang pera. Hindi yung walang kamag-anak, kundi yung taong walang hope. You know what happened? Dahil wala na, hopeless na ako. Kinabukasan yung kaso ko kasi nalugi, nagtagugan ng mga cheque, may sakit ka, gagastos ka sa ospital, taknang tinapa. Ayoko na! Ano ba yun? Di-wait ko na yung white flag ko! Okay? Di-wait ko na yung white flag ko. Tumawid ako sa EDSA, 2 ng madaling araw. Walang tingin left and right. Naku! Tapang ko. Alam mo yun, naririnig mo yung ano, bishing! Bishing! Naantay ko may tumama sa akin eh. Walang tumama! Walang tumama! Ako kagalit eh. Lord, ba't di mo ko kinuha? Di pa ako na-satisfied. Punta pa ako ng EDSA, no? Alam mo yung sobrang desperation mo, naglalakad ka, pupunta ka sa isang lugar, hindi mo na namamalayan kung nasan ka na, nakakita ako ng dagat. Yung dagat, wala pa Dolomites, 2017, hindi pa napapalinis yun. Okay? Baba ako dun eh. May breakwater doon, yung may mga bato-bato doon. Baba na ako, ready na ako eh. Ano nangyari? Pagtatalon ka na, wala na kasi hope. Ayoko na ng tomorrow. Alright? Tomorrow never comes. Ayoko na ng tomorrow kasi may sakina na ako. Ayoko. Okay? Punong-puno na ako ng problema nun. Alam mo, unang gagawin mo, pag tatanong ka, ano? Hihinga malalim. Naalala ko si Ate Eve. Dapat hindi ko ito kunikwento ngayon. Kaya lang si Eve kasi kasalanan mo yun. Kailangan mo pinahinga. Maghinga ko ng gano'n, iba na apoy ko. Sabi ko, ay bawal mo lang. So, na-imagine ko ito ha, this is really very important. Na-imagine ko, basura na nga yung buhay ko. Pag na-demo ako doon, tataputin ako ng mga ano ko sa basura rin. Grabe naman to, Lord. Ako na yung reyna ng sablay. Tama? Yes. Ultimo yung magpapakamatay sablay. Buti na lang, kasi you know why? May plano pala yung Lord sa akin. Naka-design yun kasi something great is going to happen. Ano mo ba kung sino ang naging morning ko? Sino? Ang naging tomorrow ko?
is none other than our Team Elite Pegasus Sir Joel Garrett. This person never stopped. Ang kulit! Kaya kapag nakikita ko yung mga comments sa FB ko, sinishare ko yung memories. Makikita niyo dyan yung mga memories. Ini-screenshot ko pa yung mga chat ni Kuya Joel. Ini-indyan ko yan. Hindi ko yan pinapansin. Isang taon kong hindi pinansin niya taong yan. Oo na! Okay. Pabayaan niyo ako ikwento ko para doon sa mga first time Alam niyo ba ano nangyari dyan sa taong yan? Pinakita niyo sa akin yung tomorrow ko. Amen. Ang appointment namin, alas 10. Puyat-puyat ang lola mo. Dumating sila alas 2. Na-tomorrow ko. Pero alam mo ang maganda, kaya ako pumunta doon kasi wala akong pagkain. Pagkain ako. Pinakain ako ng pagkasarap-sarap na crabs. Oh, pagkatapos tanong sa akin, Helen, how much are you earning? Kasi alam ko na yung portier. Gusto ko mag-portier, kaya lang. Di ba? Ang mindset ko, magre-renew ako, pag kumita ako, may pambili ako ng hindi ng portier, may pambayad ako sa ospital kasi 400,000 yun. So, kahit naman nagano'n ako, ang tanong sa akin, Helen, how much are you earning? Iyabakan ko, totoo, 22. Minus deductions, nasa 18. Kasi trainee ako sa call center. At hindi pa ako pasok. Training pa lang. Nadugatan ko. Pero sinabi ko kay Ma'am Cyril, our dignity tattoo over there. Sabay kasama ko sa afternoon lunch. Sabi ko, I'm earning 30. Kasi iniisip ko, kung kukunin mo ko sa work ko, bigyan mo ko more. Alam mo anong sabi sa akin? Yung future ko, sabi niya, Helen, you are not worth 30. You are worth millions. Na-visualize ko ngayon, yes, I am worth millions. He planted a seed in me. Na all I had to do, may seed na i-cultivate ko na lang yun, palalaki ko na lang yun, i-realize ko na lang yun, and am I worth millions? No! I am worth multi-millions. So, thank you, I will forever be grateful to you, Kuya Joel and Ma'am Cyril, and the Rewrite platform. Kasi this changed my life. Alam niyo ano nangyari? Anong changes? Anong changes? Number 1, I finished the whole 6 months therapy, inisnab ko yung doctor. Pagbalik ko doon, colonoscopy result, clear. Sa baba, endoscopy dito sa taas, clear. Bioenema, clear. Biopsy, from stage 2 to no trace of malignancy. Clear. Wala akong ibang tinik. Clear. Hindi ako nahiwa. Hindi ako nag-chemo, hindi ako nag-radiation, hindi ako pumangit. Bakit po pangit ang mga nag-radiation? Bakit? Tama? Nakakagbo. Nag-iba kulay. Tapos nagmula noon. Dati, ang hirap. Ngayon, success! Araw-araw! To celebrate yung mga small success sa buhay! Pati yun, success! Tama? Why am I telling you this? Kasi ladies and gentlemen, nandito ka na rin lang. I-visualize mo na. Ano ka tomorrow? Paano magiging maganda yung tomorrow? It will all start with one decision. Tama ba? It will all start with one decision. Ano nga yun? Pasensya na, kailangan kong tumingin sa kodigo ko. Asan yung salamin ko? Okay, start with the end in mind. Okay? Pag
pag nag-decide ka ngayon, ano gusto mo maging? Correct. Kung may sakit ka, nabivisualize mo ba yung sarili mo kung dating mahina ka, ngayon malakas ka kagaya ni Tita Ruth?